Another day, another campsite review na naman tayo mga bro. And this time, pupunta naman tayo sa lalawigan ng Bulacan. Balita ko meron daw bagong campsite na nakalocate dito sa May Kawayan, Bulacan. At ang sabi nila napakalawak at napaka-green daw ng buong lugar. So ngayong episode 4, ibibigay ko ang tour at review ng bagong campsite dito sa May Kawayan, Bulacan. So tara na! Logout na! Nga pala, may shoutout tayo. Yung nag-comment sa episode 2 natin. Shoutout natin sila. Ito, yung si Sir... Basta sa break cam. Ito. Dami nila. Look. Time natin, 10:58 p.m. Alas 11 na. Meron pang construction. Kakainis yung construction. Kakainis. Good morning, sunshine! So, nasa biyahe na agad tayo. Hindi tayo mag-i-intro doon sa parking ngayon. Pero nandito pa rin naman tayo sa Apalit, Pampanga. And this is gonna be our 4th camp. And time check natin ngayon, it's 9:14 a.m. So, ganitong oras tayo umalis. That means sa malapit lang tayo pupunta ulit. So, this time, it's going to be Bulacan! So pupunta tayo sa Bulacan. And itong campsite na pupuntahan natin is bago lang. Nakita ko siya sa WeCamp. And nakita ko rin na yung mga vloggers is nagpupunta na doon pa isa-isa. Today is Wednesday, 15th of July. And ma-upload to next week na Saturday. Pero assurance pa rin naman yon kahit papaano na most recent na updates yung makukuha nyo about the campsite. Mga 1 week lang yung difference. And yung pangalan ng pupuntahan natin na campsite is Green County Farm and Resort. Yan, sa May Kawayan, Bulacan. What's good about it is nakausap ko yung may-ari or yung admin ng page, and they said na mukhang ako lang mag-isa dun sa campsite na naman. Mukhang masasanay na tayo na lagi tayong solo. Okay, eto na tayo sa May Kawayan exit. Sana hindi traffic kasi madalas dito nagta-traffic dito eh. Pag-angat. Pero mukhang swerte tayo ngayon. Maluwag. Ay, hindi pala. Inisip ko kanina kung sa Marilao ako mag-exit kasi may daan din naman doon. Yun nga lang, medyo mapapahaba eh. Parang malayo pa yung iikutin ko. Ang bira naman yung truck na yun. Grabe yung kalsada dito sa May Kawayan. Lubakan! So sa mga magpupunta dito sa campsite, kahit na galing kayo sa south or galing kayo sa north, asahan nyo na tong traffic na to. Itong part na to. Pwede naman kayo mag-Marilao. Hindi kayo dadaan dito sa tumbok na to, kumbaga doon kayo sa May Marilao exit. Kasi yung sa Marilao, dudugtong siya doon sa May Pantok ba yun? Ang haba na nung binaybay natin pero ganun pa rin, no? Ito yun, alam ko ito yun, Pantok. Tama ba? Ayun o, di ba? O, Barangay Pantok. Alam ko dyan yun eh. Dyan ang lusot nung nung Marilao. So 5 minutes na lang, nandoon na tayo sa campsite. And parang pumresko dito. Kasi lumamig yung aircon eh. Kahit na mainit yung araw. Lubakan.
Ay, 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 ay. Ano ba yan? Ito tayo. Rough road ba to? Ah, hindi. Uy, medyo masikip ah. Okay, puro acacia tree and bamboo trees. Medyo maputik ah. May isa pang daan yata doon eh. Parang yung sa may kanto eh, no? Pagka yung daan yan, ako yari. Makainis ako. Ba't dito ako dumaan? Tingnan nga natin. Kung dito nga. Ayun nga! Ay, naku! Bakit dun pa ako dumaan? Ang dami pa naman mga bakal na nakausli. Kung sa Cavite, mga baka, dito sa Bulacan, mga kambing. Tayo kakan. Yan, dito. Dito yata yun. Yun, doon. So, pinasukan ng tricycle. Ay, kolong-kolong. Ayan. Hindi ko na papatayin ha. Para may idea kayo. Although may mga talon-talon. Pero hindi ko puputulin yung mga part na lumiko ako. So yung mga dire-diretso, pwede kong putol-putulin na lang yun. Tapos kakaliwa dito. Barangay. Hindi ko mabasa. After yata nung mataas na bahay na yun, ayun. Ayun, oh, may kaliwaan. Okay, so mataas nga yung kalsada, so that means bukod sa hindi to binabaha, itong area na to, malamang medyo presko siya. Ito nakita ko to doon sa vlog na napanood ko. Nakalimutan ko kung sino yung, kung kaninong vlog yun. Campo Joy yata. Oo, Campo Joy yata yun. Sige, Campo Joy, ito. After nitong iglesia, ayun na, yung pintuan ng Green County Farm Resort. Oh, ha? Uy. Wala ka! Oh, solid, laki. Sir, saan po dito yung pinaka-camp nyo? Saan po dito pwede mag-camp po? Saan po na kayo sa tindahan? Isa. May tindahan po dito. Sige po. Thank you po. Oh! Teka, video natin to. Solid! Ang presko dito. Ang daming puno. Ang ganda ng lugar. Dito ba yung daan? Pero ito yung resort. Yan, sa kabila. So, ayun o, may swimming pool. Meron din playground para sa mga bata. So ito yung mga pinaparents na. Ay, hello po. Sabi, dito daw ako. Sa may pababa na to. Ayan, ito. Oh, yung lalim ha. Ang lalim pero goods. Ooh. So si Nanay Lena yung nag-ano sa atin. Sabi niya, dadaanan daw ako ni Ate Nits mamaya din dito. So solo natin yung campsite again. Wala nagka-camp, ako lang mag-isa. Ayun, tingnan nyo, nakabukas yung bintana ako. Ang presko to sa labas. Kung kanina doon sa NLEX, init na init tayo. Ngayon, ang presko na dito. Dahil kasing puno eh. Dito po ba? Tama naman po. Saan po ba sila kadalasan nagpapwesta po? Dito, doon ka banda sa may ano na yun, may lagoon. Okay po. Saan po yung washroom po tsaka CR? Ayan po ang ano, CR. Ito po yung Opo. CR. Opo, ayan ang CR. Ikaw kung saan ang gusto mo. Wala pong CR doon. Wala, dito lang. Okay. May lababo din doon. May lababo rin naman po doon. Oo, ayun no. Sige po. CR lang ang medyo malayo. Okay. Sige po. Tapos, nasa iyo naman kung gusto mo ano. Pag umuulan malakas na hindi kaya na ano mo, pwede ka sumilong doon sa may bubong na yun. Okay po. Diba? Sige po. Pwede na po ako doon? Sige, maghanap na Sige, lang po ako doon. Doon na lang kung saan ang gusto mo. Doon na yung may lilim na yun. Oo nga po eh. Doon. Malapit sa lababo. Sige po. Malapit sa fish pan. Apo. Okay. Sige po. Sige. Salamat po. Okay, sige. So, pwede tayo dito sa may lagoon. Sabi may malapit naman daw na mga lababo. And malilim.
And eto nga yata, malilim nga naman. Nandito pa rin tayo sa loob ng kotse. Actually working pa ako eh. Yun nga lang, inisip ko kanina na magtayo na ng tent. The problem is, pinusukan tayo. Hindi doon, no? Siguro mga 1 hour na yun umuusok. Maghahanap ba ako ng ibang spot? Ito sana yung pinaka maayos na spot eh, kasi mayroong poste doon. The problem is, hindi ko ma-setup kahit man lang yung tarp. Kasi nagpausok si kuya. Ay, sinipon na ako oh. Ang kapal ng usok kanina, promise, hindi ko lang vinidyohan. Gawa ng di ba bumagyo. Nagkalaglagan yung mga sanga tsaka yung mga dahon. Yun yung mga sinunog niya. Kaso hindi naman tuyo yung mga dahon. So ending, ang usok sobrang kapal kanina, as in. Kahit na kasi naka-aircon ka o nasa loob ka ng sasakyan, papasok pa rin naman yung small amount ng usok eh. Kaya minsan nakala mo, di ba? Kala mo visual visual effect lang yung nangyayari, gawa ng nakikita mo yung usok paparating sa'yo, tapos parang sumisikip yung hininga mo. Hindi, may pumapasok pa rin na konting amount ng usok. Umurong na nga ako eh. Ewan ko, nakita nyo kanina sa previous video, nandoon yung sasakyan. Inurong ko pa. Kasi nga, nung naka-forward ako doon, talagang yung kapal ng clouds ng usok. Grabe. Nag-isip na ako kanina, sabi ko, aalis na ako eh. Lilipat na lang ako ng campsite eh. Pwede nating sabihin na baka hindi alam ni kuya na magkakamp ako. Siguro normal na nakikita niya sa mga camper is bababa agad ng sasakyan and magtatayo ng tarp. O kasi hindi, check ko muna yung lugar eh. Okay, so yan, tapos na yung work natin. Ito yung place. Ayan siya. Super green talaga nung lugar. Tulad nung name niya. Although meron construction na nandirito doon sa outer part na yan. Pero syempre hindi naman natin maiwasan na meron ganun. Well, I think later tonight naman hihinto na sila, no? So makakapagpahinga naman tayo dito na maayos. Pero kung halimbawa hanggang mamayang gabi tuloy-tuloy pa rin yung yung construction, medyo tatamaan ng konti yung iniisip natin na pagre-relax dito. But anyways, eto na, nagsisimula na ako. Ground sheet muna. So oras natin ngayon 2:49 PM. Mag-aalas 3 ng tanghali, ng hapon, ganyan. Normally yung mga ganitong oras medyo mainit pa rin, di ba? Pero dito sa campsite na to, dahil sobrang dami niyang puno, yan, sobrang green ng lugar, sobrang presko. So ayan, ang gagawin natin, unahin muna natin yung ground sheet and then tent papunta ng tarp. Baligtad naman. Okay, so tatayo na natin itong tent. Bibilisan lang natin, kailangan magawa na siya. In 3, 2, 1, boom. O diba? Bukod sa nagawa yun, lumipat pa yung kotse, no? Ganun katindi. So dahil this time inuna ko yung tent, nagkamali naman ako ng tansya. Hindi siya nakagitna sa tarp. So yung best way talaga, para siguro sa akin sa akin lang. So best way para sa akin na itayo yung tent and yung tarp, dapat mauna yung tarp para na igigitna ng maayos yung tent. Siguro hindi lang ako sanay na paano siya igitna. Pinilit ko nilagay ko yung mga poste sa gitna. Yun nga lang, sobrang lakas ng hangin din kanina, nakadagdag siya. So ending, gumawi nandun yung tent. Gumawi dito yung tarp. Dahil hila ako ng hila dito, dahil yung hangin pa ganon. So dahil hila ako ng hila papunta dito, ending, ayun, hindi siya nakagitna. Ayan yung gitna. Ayun, makita nyo yung awang dito. Ito yung awang na to, laki. Kumpara mo dito, walang awang. So ayun lang yung update. At ito na nga, idadagdag tayo sa mga arsenal natin. Rosha and a Rosha bag. Itong Orashare naman natin na gamit na to, sobrang reliable naman niya. Pero ito kasi yung una natin choice talaga. Ito na siya.
Charan! Meron din siyang remote control tulad ng OraShare and yung GC Life natin na ceiling fan. So, pwede siyang iyuko, tilt, up and down. Tapos, yung pinaka-advantage niya is yung swing. Kasi, yung OraShare, pag sinwing mo to, 180 degrees na agad siya. Kumbaga, meron siyang ini-electric fan na hindi kailangan. Ito, meron siyang 45 degree angle lang ng fan. So, maliit lang. Kumbaga, focus lang siya. And then, this package comes with 2 batteries. Itong batteries na to, ayan, battery pack siya. Ito yung likod. Then makikita nyo, ayan, sasaksak mo lang na ganon. Laglag pa yung remote. Sasaksak mo lang na ganon. And then, pwede na siya. Gagana na yung fan. Oh, di ba? Lakas ah. Oh. Look, sobrang lakas nito. Okay, so mas malakas siya sa OraShare ko. Tapos meron din siyang timer. Tapos ito yung sinasabi ko. This is the 45 degree angle. Ayan oh. Yung swing niya. Sobrang liit lang. Diba? Now, ito naman yung swing na 90 degree angle. Isasagad niya ngayon yan. Pero ayan, mga ganyan lang. Right angle lang, 90 degrees. So, ito kasi 180 ang bigay niya. So, talagang iikot niya ng ganun. And then, it has a timer. 1 hour, 2 hours, 4 hours, and 8 hours na timer. And sabi nga nila, this will last for like 3 days, 2 nights for the 2 batteries. Ang kagandahan nitong Rosha batteries is pwede siyang gawing power bank. So makikita nyo, dito siya charge type C, fast charge pwede. And then dito naman yung USB output niya, USB out, diba? So lithium battery, 10,000 mAh, 3.7 volts. So just like regular power banks. Ngayon, meron siyang indicator din dito sa harapan, 30%, 60%, and 100%. So 100% kung full bat. So currently it's at 100%. Ang input nga pala niya kung sakaling i-charge niyo siya is 2 amperes, max na 2 amperes, and DC input na 5 volts yung pwede sa kanya. So ayun. Now, para patayin yung power bank, alam ba, sindihan yung power bank, para patayin, double tap lang. Ayan, patay na. So, nakapag-save ka na. Another great thing about this fan is pag tinanggal mo yung battery pack niya, pwede siyang mabuhay ng saksak. Nakasaksak lang, diretso. Nakarekta siya sa power station. You can use this cable, rekta sa USB type C na input dun sa loob, and then saksak mo na, plug and play, and na-save mo yung battery pack mo, di ba? That's the advantage of Rosha. So unlike yung OraShare kasi, wala siya ng pass-through eh. Pwede siyang, na-try ko na siya ng nakasaksak na pinagana ko. Yun nga lang, porsado yung batteries. Mas maganda kung talagang removable yung batteries, and pwede mo siyang irekta, saksak, diba? Ganda ng Rosha remote oh. Tapos meron pa siyang lalagyan dito ng remote, slide lang. Actually magnetic pala, hindi pala slide, magnetic. It's cool. Now, another advantage ni Rosha is this tripod. So kung halimbawa napapansin nyo sa mga vlogs ko na ako ay nahihirapan sa paghahanap ng papatungan ng aking OraShare, now this time hindi na ako pahirapan ni Rosha. Meron na siyang sariling tripod. Ngayon, pag nilagay mo siya sa tripod, huwag nyo kakalimutan to ito, huwag nyo kakalimutan to, baka tanggalin nyo, ayan. So kailangan kasama pa rin siya para pwede pa rin siyang matanggal. And at the same time,
Ito yung surprise ng Rosha o Polar, ng Cool Heads. Meron silang maliit dito na paa na actually recently ko lang nakita din sa mga post sa FB group, no. Ayan, no. So kung halimbawa naiisip nyo na baka mamaya matumba dahil ganun, parang hindi siya masyadong stable, ayun, napapahaba pala yung part na yun ng base. So si Orashare, pahinga muna siya. Mamaya ka doon ka sa loob ng tent. Pero for now, Rosha muna. Lakas in fairness. And then next is this. Binili ko lang to. Hindi sponsored. Hindi kasi di naman tayo sikat eh. This is from Gearology RF66 Go case. By the way, nabili ko si Rosha fan sa AD Camping Gears sa Malolos, Bulacan. Yan. Shoutout sa mga boss natin dyan. Okay, so ayan, no. So dito yung lalagyan ng fan mismo, itong part na to. Dito yung base nung fan, and dito yung buong fan itself. Dito yung lalagyan ng tripod, pahaba. And then dito yung batteries. Grabe, no, meron pa siyang additional na dalawa pa. Dalawa lang yung batteries ko eh. Parang gusto pa akong pabili ng dalawa pa. Pero overkill na pagka bibili pa ako ng dalawa pang batteries. Parang sa tingin ko yung dalawang batteries lang sapat na sa akin. Gawa ng meron naman akong power station. So if ever nagcha-charge itong mga batteries, yung Rosha, pwede ko nang i-recta mismo sa power station, no? So ayan, lagay na natin dito yung batteries. And then this yung USB type C, USB type A to C. So dito yan, merong bulsa dito. Tsaka makapal sobrang kapal nung pad niya. Ayan, no? Hindi siya yung mumurahin. Kasi mahal din yung bag. So yung bag naman nabili ko sa Gearology PH. If ever may mga gustong bumili ng Rosha na laging out of stock, kasi yung fan na to, it's either makakabili ka ng Rosha or makakabili ka ng Opolar or makakabili ka ng Cool Heads, pero it's not gonna be an assurance na madali siyang mabili. Okay, kasi nga most of the time itong mga fans na to out of stock. Sobrang bilis niyang ma-sold out, as in. Doon sa camping gear shop sa Malolos, which is AD Camping Gears, no, marami pang available na Rosha and Opolar fan. So ang pagkakasabi sa akin, meron pa silang 7 na electric fans na available, or portable fans pala. Ang sabi nila, sana ma-upload ko rin ng video agad, merong sale na ibibigay or discounts na ibibigay si AD Camping Gears. Actually, binigyan nila ako ng discount dito. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin eh. Pero sabihin ko na, no, para at least maingganyo kayong bumili. Kasi binigyan nila ako ng 20% na discount dito sa fan na. Gusto mo yan. Gearology PH naman, ilalagay ko rin yung link ng Shopee nila para sure kayo na hindi kayo may scam, kasi maraming scam ng bag na to. Gawa ng sobrang dami ng nagka-camp ngayon, and daming nakabili ng Opolar or Rosha or Cool Heads na fan, tapos gusto nila ng bag. Okay, yun nga lang yung iba, na i-scam sila. It's either sobrang mahal or hindi napapadala at all, mali yung package na napadala sa kanila, or yung bag is so cheap. Itong bag na to hindi siya cheap. Kahit ilagay ko dito yung laptop ko, hindi siya mawawasak. Tignan nyo naman kung gaano kakapal. Oh, ang kapal ng foam. Pag nilagay ko dito yung laptop ko, pwede itong ilagay dito yung laptop. Hindi ka kakabahan na baka mamaya masira siya or ano. Hindi, makapal siya. So yun lang sa ngayon ang update natin, ang pinakabago nating addition sa ating Workation Dad Ventures family, si
ventilador, rechargeable, di tripod. Tama ba yung nakalagay doon? Ay hindi. Oscillating rechargeable tripod. Ito yung binabasa ko sa likod. Spanish. Ventilador. So ayan. Si Rosha, fan, and si Gearology bag na kasya si Rosha fan. Yan yung bago nating addition. Ewan ko. Simula nung nag-camping tayo, padagdag ng padagdag, padami ng padami yung mga items, and patambak ng patambak sa bahay at sa sasakyan. Anyways, part of the game kasi kailangan minsan talaga nag-upgrade ka. Eventually, malay nyo, yung tent natin, tsaka yung tarp natin, hindi pa natin napapalitan, or yan pa rin yung gamit natin simula nung first camp. Pang fourth camp pa lang naman natin today. So, malay nyo, yung pang fifth. Ay, huwag pala, mahal. Magastos pala. Malay nyo yung mga pang 7th siguro na camp natin, episode. Mapalitan natin, or hindi pala papalitan. Baka bumili tayo ng iba para meron namang variety, 'di ba? Although, may variety naman ako sa pag-aayos, no? Nung camping setup natin. Wala lang variety nung mismong mga gears. So, 'yun. Malay nyo, sa susunod, hindi na green. Malay nyo, black na lahat, di ba? Pero pag ginawa natin yun, sobrang dami kong papalitan. But anyways, that's part of the game. So yun, sana, swertihin tayo sa ating work and whatever we're doing para naman magkaroon tayo ng extra budget, no? Para makabili unti-unti ng additional gears, like, or alternatives. Abangan natin yun, diba? But for now, ayun muna. So time natin is 5:18 PM. O, diba? 5:18 PM. So maaga pa. Sobrang aga pa. And then, what we'll do, ayusin ko lang to, tas ligo. Tapos luluto na natin yung ating dinner. Ngayon, punta naman tayo dun sa banyo. Nga pala sa lugar na to, meron silang airsoft na grounds. Ayun, no? Kung nakikita nyo, after nitong net na green na to, yung may mga gulong tsaka malalaking boulders. Laki ng mga bato, oh. Kita ba? Laki ng bato. Sabi pagka daw walang laro ng airsoft, yung campground umaabot hanggang dyan. So pwede ka rin mag-camping. Now, eto, dalawa yung CR nila. May shower sa labas, 5 bawat isang parang building. Not sure if ito yung pang lalaki. Tapos ang daming sink. Working ba lahat? Uy, yung tubig lahat. Ito. Galing ah. Ito wala. So ito lang yung working, itong tatlo na to. Tsaka yung sink dun sa harapan ng camp natin. Now let's check. Banyo check. Oh, so ito yung nagsusupply. Ito yung nagsusupply ng tubig dito. Okay, that's good. That's nice. So tuloy-tuloy lang siya nakabukas. May ilaw dapat dito. Ito, yung ilaw. Yeah. Oop. Okay. Katakot yun ah. Pero katakot yung ilaw na yan. So anyways, ayun na nga. Maputik ako. Sorry po. So may mga ano na dito. Wala lang tabo. May yakon din tabo. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tapos, okay. So shower dito sa side na to. And then dito yung CR. Not bad. Meron pang isang comfort room dito. Tingnan natin. Ilaw. Okay. So same lang. Toilet and bath. Tig-5 din. So patay natin, conserve energy. So basically parang 10 toilet and 10 bath. Pero pwedeng maging 20 bath din yun. So pag akyat dito, ito yung tindahan. So akyat tayo doon, bibili tayo ng katol. Lawak ng lugar, napakalaki.
Dito dapat ako mag-i-area din. Dito dapat ako magka-camp. Yan yung mga square na yan. Parang hindi nakaka ako magta-tarp. Pero yun na nga. Tapos kanina nagtambak sila ng ano doon, ng lupa. Ayan o. Nag-deliver galing sa truck. Nagtambak ng lupa kasi nagputik. Like yung ganito o nagputik. Gawa ng yung bagyo last week. Ay hindi pala bagyo yun. Yung habagat last week. Ano ko iniwan lang natin yung cellphone natin. Tibay lang at lakas ng loob. Ngayon bili lang tayo ng katol dun kay Ate Nits. Kalimutan ko kasing bumili ng katol. Diretso na tayo doon sa taas kay Ate Nits. Iwan lang natin yung kampo. Okay lang yan na iwan sa sanay naman dito na ano may camper. Ayun, ganda ng setup natin oh. Ha, hindi mo iisipin na hindi pantay yung tent sa tarp. Ayan oh, awkward ng pwesto. So ayan, hindi ko na gagawin yun, yung mauna yung tent bago yung tarp. Unahin ko na lagi yung tarp dahil sa pangyayari na yun hindi siya pumantay. Ako pa naman medyo may pagka-OC, kaso gustuhin ko man na i-align yung tent, eh kailangan ko pa magbaklas ng pegs. Hala, ang ganda naman dito sa airsoft area. My god, ang ganda, lalaki ng boulders. Pakita ko sa inyo, yun o, lalaki, diba? Ang laki ng area. Imagine kung walang maglalaro ng airsoft for the weekend. Tapos kung hindi uulan ngayong weekend, baka mapuno to. Ang presko pa naman dito. Hindi naman yung presko na sobrang lamig na parang Baguio. Ano siya? Ano ba sasabihin? Komportable. Tapos sobrang green. So ito yung paakyat. Yan yun. Hanapin ko dito. Kasi dito bumaba kanina. Umakit kanina eh. Yun nga lang, mag-iingat ka sa nilalakaran mo kasi syempre maraming hayop dito, kalabaw, kambing. Nag-iwan sila ng drops nila. Sobrang lalaki ng mga drops. So konting ingat lang sa paglalakad. Kailangan aware ka rin. Kasi nga farm to, di ba? Nandito na tayo. Bili muna tayo. Ang daming aso. Pag hindi ka sanay sa pag ano ng aso, like pag kilatis, if ever attack sila or what, kakabahan ka dito. Napakarami. May higit 20. Kasama tuta kasi may tuta eh, may mga tuta eh, which is yun yung kinakakaba ng iba pag may tuta, diba, dahil kapapanganak lang ng mga aso. Sumitsit ka lang ng parang ginagawa ko, ewan ko, yung pagsitsit ko na yun parang ano, applicable sa lahat ng aso. Sila kuyang naka-stay in dun sa sulok doon, eh nagpe-fishing ngayon. Gusto ko rin sana mag-fishing eh, kaso gusto ko yung sarili kong fishing rod para yung, alam mo yun, na-appreciate ko yung pag-fishing ko mismo. Fresh na tayo, nakadigo na, and luluto na tayo ng dinner after. Naku, hindi ko pa pala nasisindihan yung mga ilaw ng camp. Sindihan lang natin. Naligo kasi ako eh, hindi ko na nilagay yung Christmas balls. Itong mga ilaw na to sapat na kasi may mga poste naman eh. Ayun, kita nyo. Tapos may dumating na bagong camper. Campit ba? Medyo malayo nga lang. Pwede na, di ba? Kahit wala yung Christmas balls. Ang di ko lang alam kung malinaw ba tayo magre-register sa camera. Ayun, mukhang malinaw na. Mukhang malinaw naman. Naghead ba na din ako kasi pinagpapawisan ako eh. Ewan ko ba, kahit na sobrang presko ng lugar, pagkatapos maligo, pinagpapawisan ako. Mag-Rosha tayong electric fan. Uy! In fairness, sobrang lakas talaga niya. Oh? Oh? Nakikita ba? Oh? Lakas niya. Pinadjust ko yung ilaw, ang daming ano, nik-nik.
So ito na, cooking show na tayo mga kaibigan. Tingnan nyo yung Russia natin nakatayo sa may isa pang upuan doon na hindi pa nagagamit, diba? And bago mag cooking show, Walter Mart, syempre, cherry tomatoes, babandawan lang natin yung cherry tomatoes. So ano bandawan ay cherry tomatoes, dyan lang yan. Ano yan pang himagas. Ang cooking show natin today is mabilisan, chop suey. Lamig ah. Ay, mayroon pa tayong nilagang itlog ng pugo. So dapat meron akong patay balon-balunan. Yun nga lang, mukhang nakalimutan. Nagdala din ako ng oyster sauce. So simple lang yung gagawin natin, mabilisan na luto lang to kasi puro gulay lang Ang hihiwain lang naman natin dito is itong sibuyas tsaka bawang, and then other than that wala na. Naiwan ko yung atay tsaka balon-balunan supposedly yun yung magiging sahog natin pero buti na lang meron tayong itlog ng pugo, diba? Yung nilagang itlog ng pugo. Okay, cooking show na tayo. Okay, so kumuha tayo ng konting cornstarch. Sakto to, sakto lang to. Saktong-sakto lang naman yan. Hindi pa ako naubusan ng butane. Ito pa rin yung butane na binili ko sa sambahan. So mag-isa na tayo. Subukan natin sa sibuyas. Napapansin nyo, hindi namamatay yung apoy kahit na nandun si Russia. Lakas ng Russia, in fairness. Ayan o, hindi namamatay, diba? Yun yung kagandahan nung lutuan. Infrared siya. So kahit na sobrang lakas ng hangin, even yung normal na lakas ng yung normal na hangin lang halip na yung electric fan, hindi pa rin siya mamamatay, hindi pa rin kayang patayin yung apoy. So kung halimbawa magka-camp kayo and bibili ka ng panluto, mas maganda mag-invest ka na sa infrared. Same lang naman ang presyo, dami pag kumakain tayo lagi fiesta, dami. So para manuot yung lasa, lagyan mo na ng toyo. So umiimpis na yung mga gulay. Lalagyan na natin sila ng tubig. Sapat na yan para kumulo lang. Antayin natin kumulo. And then saka natin i-add itong mga itlog ng pugo. Medyo kumukulo na siya. Ang bango na. Parang gusto ko tuloy dahil pala nagdala ako ng pansit na lang. Para pansit na lang niluto ko. So, nakikita ko ngayon parang gusto ko pansit na lang siya. Wala ang problema kasi natin, ang nakakalimutan ko lagi is magdala ng takip. Mas mabilis sana to kung may takip wala tayong takip Parang gusto ko tuloy ng pansit talaga. Lagyan natin ng paminta. Then konting asin, iodized salt. Pang pansit talaga to. Hindi ko pansit. Yan lang natin para di mabigla. Nga pala, may shoutout tayo. Yung nag-comment sa episode 2 natin. Kahit na napakalit pa nung channel natin, meron ng mga nanonood and may mga nagko-comment, so na-appreciate ko lahat yan. O ito may nag-comment na bago, shoutout natin sila. Ito yung si Gilda Villamor 2076. Ayan. Ano din daw siya, new camper din daw siya. Kay Tito Camping, sabing ganun, watching na daw. Ingat ka campers, so di ba? Tas collab with Payapa TV. May Payapa TV, shoutout sa iyo. Shoutout din kay The GM Ventures, supporting brother, sabi niya subscribe. O di ba? New subscriber naman daw si Prod by Paul Fronda. Shoutout sa iyo, sir. Tsaka ito, more power sa channel mo, brother, sabi ni Red Volks Ride. Shoutout.
Storm Chaser, sabi ni Wanshi episode. Uy, Wanshi episode. Napanood ko yung last vlog mo. Shoutout sa'yo, bro. Gusto ko yung yung Tribunada sa Calatagan, di ba? So akala ko yung Tribunada doon lang sa sa Zambales. Kasi taga Zambales siya eh. If I'm not mistaken. Kasi nga, di ba may Zambales vlog siya. So, yun. May Tribunada din pala doon sa Calatagan. Although hindi ganun, parang hindi ganun ka-wild, pero malakas pa din. Kasi si Lakbay W2J, shoutout. Here before 1,000 subs, sabing ganun, more uploads, bossing. Uy, shoutout sa'yo, man. New subscriber, Armando Vlogs, sabing ganun. Intro pa lang, cool na. Ayos. Ito talaga yung nagpapa-shoutout, si Kuya AR Explorer. Yan. Sabing ganun, ganda daw ng campsite. Watching siya from QC, pa-shoutout. Uy, shoutout sa'yo, man. Salamat, salamat. Si Pitik Bulag. Si Pitik Bulag actually nag-inquire about dito sa table. Binili ko to sa Camp Zion eh. So binigay ko sa kanya yung link ng page para makatipid siya. Kasi may mga discounts na binibigay si Camp Zion eh. And ito yung latest comment na wala pa ako, hindi pa ako nakapag-reply. Sabi niya, Kuya, akala ko babae ka nung una kitang makita. Kasi sa gupit mo, mukhang pambabae, hindi bagay po sa'yo. Ay, hindi pala bagay sa'yo. Ayan. So sige. Eh dahil nakagupit na ako, sa tingin ko bagay na siya, no? Elizabeth Utok, shoutout sa iyo, Elizabeth. Yan, mukha na akong lalaki. Dahil hindi na gupit babae ang aking gupit. Gupit babae ba yun? Mulit siya eh. Mulit yung gupit ko na yun. And napasobra yung haba. Napasobra nga yung haba nung mulit ko. Ay! Ayan na, lambot na nung carrots. Naputol eh. So, lagay na natin yung cornstarch bago pa mahuli ang lahat. Cornstarch, baby. Yung iba ayaw sa chop suey na masabaw. Ako gusto ko yung chop suey na masabaw. Lalo na kung lalapot siya sa cornstarch. Ayan na, tignan nyo. Sarap niyan, men. Like yung para siyang para siyang loming Tagalog. Oyster sauce, nilagay natin sa buo. Ayan, sino hindi mahumaling dyan sa chop suey na yan? Ano ba? Pero bago natin makalimutan, yung mga itlog. Para uminit naman sila. Yaw na. Lami. Napakita ko sa inyo. Sarap. Yan. Kita niyo ba? Sobrang sarap. Man. Like pagka nandito kayo, tapos naamoy niyo yan. Napakasarap. Pagka natin ilaw. Ayan. Mas kita ba yan? Puti. Ayan. Ayan o. Diba? Mas kita pag puting ilaw. Sarap, diba? Oh. Paano na lang kung hindi ko pa naiwan yung atay tsaka balon-balunan. Di lalo na sumarap. Ako pa lang masakit eh. Dagdag mo pa to. So isa-set aside natin to. And then we'll go to the shirataki. Mainit ba? Mainit. Hindi mainit. Sobrang init lang. So shirataki rice naman tayo. Dahil nag-enjoy ako dito last time, ito pa rin gagamitin natin. Nakikita nyo ba? Yung apoy, hindi mamatay-matay ng laksan ko. Tingnan nyo. Oh, di ba? Hindi na mamamatay. Hindi na mamamatay yung apoy kahit na nandiyan yung electric fan. Ganyan, katindi ang infrared. Ay, hindi ko pala nalink yung shirataki rice do sa mga no? That pala nilink ko. Kung sino man may gusto ng link ng shirataki rice, sabihin nyo lang sa akin, ilalagay ko sa description. Itong shirataki rice na to, with chia seeds. So kung nakita nyo may itim-itim, chia seeds yan. Kasi ako tawag nito, nagpapapayat ako, gawa ng sobrang taba ako nung nakaraan. Ayan na, steaming. Nakita nyo kung gaano kalakas yung rosya, no? Nakita nyo yung uso, ganyang kalakas yung rosya, men. Actually nasa half pa lang siya, wala pa siya sa todo natin.
Hmm. Ooh. Okay natin to. Okay na yung chill na hangin lang. Yan. Ay, malakas pa rin. Yan, pwede na yan. Okay. So, nakulo na. Baka maubos pa yung tubig. Mas basura natin konti lang kasi nga more on plastic lang siya. So, wala kang matatapon na pwedeng pag-anuhan ng mga hayop or aso. So, balikan ko kayo ng 8:20 para kumain. Okay na. And tulad dati, dito lang tayo kakain. Di na natin ililipat. Since ako lang naman din ang kakain. Diba? Kasi yung una ko yata nilipat ko pa eh. Tsaka yung pangalawa. Ubusin ko din naman. So, ilagay na muna natin din. Naku po. Tingnan natin. First bite. Teka, masyado malaki. Ang sarap. Ang sarap ng gulay. Ano lutong pa nung bell pepper. Ang sarap na niya, ang lasa na. Paano pa kung meron pa ditong di ba? Kung may gizzard pa, kung may atay pa tsaka balon-balunan. Dapat pala nag-mic ako para naririnig nyo yung crunch nung Nga pala, nag-prepare ako ng pang bonfire doon. Hindi ko alam kung masisindihan ko. Dahil alas 8 na. Pasado. 8:20. Tingnan natin. Kasi hindi ko alam, hindi ko sure yung hangin niya. May kasama na kasi tayong nagka-camp dun sa kabila. Baka mamaya yung usok papunta sa kanila. Dahil kanina yung hangin pa ganun papunta doon. So syempre, ayoko naman makaabala ng kapwa nating camper. Baka mamaya sobrang usok pala ng mga kahoy na yun, diba? Hindi ko makalimutan. Kailangan pala mag-reply na sa mag-reply lang ako sa YouTube na comment. Wait lang. Yung buhok babae daw ako. Ay, akala niya babae daw ako. Tingnan natin Loading in. Ay, si Boss Reed meron ng camping si Boss Reed. First solo camping using yung Jimny. Ay, gusto ko yun, yung Jimny. May nag-comment yata na isa pa. Ay, hindi, siya lang yun. Sabihin ko sa episode 3 makikita nyo na putol na siya. Mukha ba ang babae? Hindi ko na reaction nila. Ang weird na. Comment lang kayo sa sa mga videos ko. Na-enjoy ko yung mga simpleng ganong comment. Na-enjoy ko yun. Hindi ako na-offend or what. Don't worry, hindi ako ganun. Natatawa ako, na-enjoy ko siya. Nakakwentuhan ko si Ate Nits kanina about sa construction na nangyayari dito sa may gilid. Ano pala siya? Lazada warehouse. Sana lang hindi maapektuhan yung yung campsite. Kasi di ba pag ganun, ang kadalasang nangyayari maraming truck. Mga close van. Tapos darating sila kahit na anong oras. Di ba? Sila yun yung mga SOC3, SOC4. Nag-set up ng tent yung mga kapitbahay natin. Tapos bigla sila lumabas. Siguro bumili ng dinner sa labas. Siguro next time mag-share tayo pagka tipong pang maramihan yung lulutuin natin. Ngayon kasi pang sa akin lang. Tingnan nyo, ubos na. Kung tutuusin, madami yun, di ba? Pero tingnan nyo, paubos na. Mahina na ako kumain ng kanin, malakas na ako sa ulam. Lalo na pagkagulay. Saka isda. Kaya nga minsan, pag halimbawa nagme-merienda kami, nagpabili ako ng toge. Yung 6 na piraso ng toge, lumpiang toge, ubos yun sa akin. O kaya yung lumpiang sariwa, mga 3 nun, ubos yun sa akin. Naisip ako ng susunod na ulam Kung gulay pa rin,
Malamang ang mga susunod na dyan, yung mga pakbet, yan. Ano pa ba? Kasi may chapsuy na ako eh. Nag-ano na rin ako. Munggo, no? Nag-ampalaya na ako. Nag-tofu and mushroom na ako. Comment nga kayo. Masarap na gulay na ulam. Pag di ko naman ito naubos ngayon, uwi ko naman bukas eh. Sa bahay ko papapakin yan habang nag-i-edit ako. Matapusin ko muna episode 3. Dapat ngayon, i-edit ko na ngayong gabi yung episode 3. Dinala ko yung laptop, naiwan ko yung external SSD, yung portable SSD, naiwan ko. Busin na natin to, taob na. Update ko kayo mamaya pagkatapos kong maghugas kung ano mangyayari doon sa bonfire, kung masisindihan ba natin. Later. Time natin 10:58 PM, alas 11 na. Meron pang construction. Diba? So ayun, kanina pa yan babagsak ko ng graba, tapos lumalagot ako yung mga truck. Yun lang ang disadvantage ng weekdays na camping dito. Akala ko kaninang 5 PM stop na, pero hindi, tuloy-tuloy yung gawa. Not sure. Ayun o, yung ganong lagotok. Narinig nyo ba? Kakagulat, nasa loob ako ng tent kanina, bigla ako na pabalikwas. Time check natin, 12:21 AM. Pinipilit natin matulog. Naka-on na yung fan dito sa gilid. Naka-on na rin tong ceiling fan. Okay naman yung tong lugar. Presko naman. And maano naman, chill lang naman dito. Ang problem lang talaga is yung construction. Hindi naman sa kanila kasi yung area, like yung area ng construction, hindi naman sa kanila. So mahirap kontrolin. So medyo nakakabulaho talaga. Like kanina, tinry ko nang humiga dito sa kot. Yung tipong, yung ando doon na yung antok. Nakapikit na ako. Bigla-bigla na lang kakalabog ng malakas. Anyway, hopefully makatulog na tayo para bukas ng umaga, may energy tayo. Ayun, I'll try my best na makatulog para naman maaga rin ako magising.
Ano? Good night. What? Let's going. School. Dude. There's a cat inside his camp. My fan is on 20 and I have this Kumat. Yeah. So cold here. Okay. Morning. Ang dawin na pala sa school yung mga bata. Pagising ko lang, tinawagan nila ako. Lamig kanina. Lumabas pa ako ng alas 3 ng madaling araw para kunin tong kumot. Hindi mo pwedeng patayin yung electric fans. Mawalan ng air circulation. Tapos yung construction walang tigil. And stop 24/7. Maya ako nagigising. Nagpuyat ako. Mag-break up na tayo na mabilis. Uwi tayo. Matutulog tayo sa bahay. May natutunan ng bago. Kung paano buuin tsaka baklasin itong ano ito? Kung paano buuin, natutunan ko na paano buuin tsaka baklasin itong basak. Ano to? Hotbed. Imagine nasa loob ng tent pero nabubuo siya. Saka nababaklas. Kaya tayo ko na yung G-Sol ay palamig eh. Nga pala, time check natin. Punta ng school ng mga bata kanina, diba? 7:12 AM. 7 AM pupunta, ano na sila, papasok pa sila sa school. Gigising sila ng alas 5. Nga pala akong ewan. Lala talaga ng construction. My God. Pag na-break up ko to na mas maaga, aalis na ako agad. Di ko tuloy alam kung dito pa ako maliligo o sa bahay na. Pero hindi ako sanay. Parang ayoko na magbiyahe ako na lagkit-lagkit pa. Lagkit-lagkit yung ganun eh. Yung pag hindi ka naliligo tas mag-drive ka, lagkitin. Meron nang binili eh sa Walter Mart. Binalang almusalin natin. Meron pa akong ibang makakain dyan eh. Pero may binili ako ubi hopya. Nakita ko sa Walter Mart. Buy one take one. So medyo madami-dami yung ubi hopya na yan. Kung natin alam ko na sasakyan yun. Sasakyan ba yan? Di ko na naman nakain yung energy bar. Meron ako ng energy bar eh. Kailangan ko yata ngayon, no? Pauwi. Energy bar. Para gising tayo. Ano siya, multivitamin sa MA, di ba? Ay, pinakita ko yata yun eh. Sa previous vlog. Parang hindi ko pa nasasama sa edit. Masama ko na ba sa edit? Kung hindi ko pa nasasama sa kung hindi ko siya masasama sa edit doon, dito ko siya sasama. Meron akong biniling energy bar. Nandito sa sasakyan. Pero ilalagay natin dito yung picture niya. Alam ko na videoan ko siya kasi pinakita ko yung expiry date 2045, 19 years from now. Pagkain ng militar. Tapos yung iba na camper, yung binili nila yung honey flavor. Masarap daw. Ako hindi, yung multivitamin siya inuha ko. Maglalasang ano lang yun eh. Lasang pulburon ng dating na walang tamis. Yun, dalawang ganun siya, dalawang
bricks. Sa loob ng isang pack. 10 packs yun. Medyo mahal. Magkano ko ba binili? 1,000 ata. Ay, hindi. Check ko kung magkano ko binili. Kasi lalagay ko dyan yung picture. Pero medyo may kamahalan yung energy bar. Effective siya sa mountain climbing. Nagka-camp na nagma-mountain climbing. Tignan ko kayo sa labas. Tupiin ko rin to. Tupiin ko na rin to. Para isang bagsakan na lang. Kakainis yung construction. Kakainis. Peace. Mas masaya sa break camp. Ito. Dami nila. Ano? Oh. Break camp. Look. Time natin 8:47 AM. So 47 minutes. Ito na lang natitira, tarp na lang. And eventually matatapos ko na to. Last na yun eh. Let's go. Tapusin natin. Tapos ligo na tayo. Tapos batsi na. Okay. Ito yung airsoft na pwesto. Malaki ng mga boulders. Ayun o. Malaking bato niyan. Nakita ko sa banyo, maliligo ako. Sabi ko, videohan ko nga para mas maganda yung perspective dito. Oh ha. Ayos na. Time check natin. It's 9:25 AM. So, aabutan tayo ng work sa NLEX nito. And okay lang. Ginagawa naman natin yan eh. And then doon na rin natin bibigay yung ating verdict sa ating review. Same pa rin naman, yung same 5 categories. Pero pwede tayong mag-add ng iba pang idea like comments and probably suggestions. Sa mga nanonood pa sa part na to, comment naman kayo kung halimbawa kung ano pa yung mga kulang na kailangan kong isama doon sa 5 categories na meron tayo para sa review. So biyahe muna tayo. Start na natin. Head north daw, then turn left. 1 hour 22 minutes. Mukhang kakaharapin natin yung mahiwagang traffic. Let's go home mga bro. So hindi na tayo nakapagpaalam kay Nanay Nits or kay Ate Nits. Maraming salamat po sa pagpapa-stay sa akin dito. Okay, update lang. Pumasok tayo sa Pantok. Dito tayo sa Pantok dumaan. Tingnan natin kung traffic din ba dito. Kasi yung kahapon, di ba nakita nyo naman yung lala ng traffic. And pulang-pula siya dito sa Google Map. Umabot ng 1 hour 45 minutes yung biyahe dahil sa traffic. Pero supposedly, kung walang traffic, 1 hour lang yun. So ang labas nito is yung kalsada na katabi ng NLEX. Alam niyo yun, yung nakabakod, tapos yung nasa labas. Ayun, turn left daw. Pero pwede ako mag-right eh. Si kuya yun ah. Siya yung nasa likod ko kanina. Grabe naman pala siya, aggressive. Kuya, wag naman ganun. Pag nakasabay ko sa NLEX yan, baka bararutin ako niyan. Yung paluwas ng Manila, daming sasakyan. Punuan. Medyo traffic, actually traffic na yun doon sa harapan. So sana umabot pa rin kayo sa part na to. Kung umabot kayo sa part na to, paki-hit yung like button, di ba? Para alam ko kung ilan yung umabot dito sa part na to. And as well as pa-comment na din kung taga saan kayo kasi gusto kong maging aware kung hanggang saan ba umabot yung video ko. At the same time, kung gusto nyo pa shoutout, kamukha nung nangyari kagabi, sinoutout ko yung mga nag-comment do sa second camping video natin. Kasi nagulat ako, sobrang daming nag-comment eh. Kumbaga, natutuwa ako doon sa ganung idea. So, kung comment din kayo, shoutout natin kayo sa next video natin na i-upload. Okay! So, nandito na tayo sa Petron. Exit na ng Pulilan after this. Actually, nandiyan na lang yun. So, it's review time! Again, 5 categories.
Comment kayo if gusto niyo dagdagan. So the first category is accessibility and vibes. So in terms of accessibility, okay naman. May konting rough road pero manageable. Okay. Well, medyo traffic lang ang papunta sa May Kawayan kasi nga May Kawayan Bulacan siya. Medyo matraffic lang, so manage your time talaga. And then for the vibes, nakita nyo naman napakaganda nung area. Napakalawak niya, napaka-green, di ba? So nakuha yung advantage na medyo nagtatag-ulan ngayon, di ba? Kasi nga makikita mo talaga na sobrang green nung paligid. Ang lalaki ng mga puno, malilim siya, di ba? Presko at the same time, and malamig pag madaling araw. Nakuha kong lumabas uli at kunin yung kumot ko kasi nga sobrang lamig. Hindi ko kinaya eh. Noong una hininaan ko yung electric fan, ginawa ko uling 1. Kaso sabi ko malamig pa din. Lumabas na ako, kinuha ko yung kumot ko ng alas 3 ng madaling araw. So for accessibility and vibes, it's a check. Now, the second one, security and staff. Sa security, wala kasing bantay overnight eh. Medyo may nakakatakot lang na part kasi nga may katabi siyang construction. And then sa staff wala kang problema, napakabait nilang lahat. Including yung admin ng page. Pag nagtanong ka, nag-request ka, gagawin niya agad. Halimbawa, nagpausok kasi sila doon kahapon. Although di mo talaga maiwasan kasi nga mapuno eh. Tapos nag-ulan-ulan and then nagkalaglagan yung mga patay na branches tsaka yung mga dahon, syempre. So ayun, sinigaan nila yung mga yon. Ang lang, medyo basa-basa pa yung ibang mga sanga tsaka yung mga dahon. So ending, medyo nag-build up siya ng usok. Pero nung nag-request naman ako, na sinabi ko, nag-chat ako doon sa admin na medyo napapausukan po ako. Hindi ko po ma-set up yung tent ko kasi pag nakulob yung usok sa loob ng tent, pag matutulog ka na at amoy usok doon sa loob ng tent, baka masuffocate ka, which is really bad and really harmful, di ba? Kasi nga sabi nga nila, pwede kang magkaroon ng sakit eh pagka yung usok ng galing sa siga. Hindi porke biodegradable yung sinunog, eh safe na siya, di ba? Meron nga ako makakilala na nagkaroon ng pneumonia dahil doon, which is really really bad and really really sad, no? So iniwasan ko munang itayo yung tent ko kasi nga baka maipon yung usok sa loob ng tent and mangamoy talaga siya. Sobrang goods nila, sobrang bait. Si Ate Nits, si Ma'am Nits na may-ari ng tindahan doon sa may tabi ng resort, napaka-bait and napaka-accommodating. Kung may kailangan lang daw ako, sabihin ko anytime, pupunta siya, ganyan. Or mag-chat lang daw doon sa page. And kinukumusta ako and nakipagkwentuhan din siya about doon sa camp na 9 hectares pala yun. Yung buong yung buong property 9 hectares. Meron siyang airsoft and everything. Now, going back doon sa security, medyo na-off lang ako ng konti. Gawa ng may construction nga doon sa tabi, di ba? Hindi ko alam kung ano yung construction na yun eh. Ngayon, doon sa construction site na yun, may pader naman na naghihiwalay dun sa construction site and dun sa campsite. The problem is, tumatawid sila dun sa pader. So, tatawid dun sa pader and then meron kasing gazebo dun sa gitna ng lake. Nung man-made lake. So, meron siyang gazebo tas merong tulay na nakakorbadang ganon. Nung pagdating ko, nung hapon, doon natutulog lahat nung Hindi ko naman kumbaga, nagpapahinga sila, naintindihan ko. Ayoko naman mang-abala ng mga taong nagpapahinga o natutulog. The thing is, kasi, doon kasi sila doon sa construction site and nag-over the background sila. So nag-trespass sila technically. Napunta sila doon sa campsite. So, kung halimbawa, paano kung ang nagka-camping doon babae or pamilya na may mga anak na dalagita, yung mga ganun, or mga lalaki din, all men group na medyo maingay, ganyan. Kung mapaaway, kung puro lalaki, kung may mga babae naman, baka may mabastos.
Hindi ko naman sinasabing masamang tao sila, okay? I'm just doing the preventive measures ba? Kasi kailangan yun eh. Kasama yun sa buhay eh. As long as nape-prevent mo lahat ng mga negative na pwedeng mangyari, mas maganda siya, di ba? Kaysa yung hayaan mo lang na nandoon na nangyayari siya, and then isipin mo na lang or magbakasakali ka na sana hindi mangyari, di ba? Tulad ng sinabi ko nung nakaraan, much better pa rin yung 100% na assurance kaysa mag-take ka ng chances, di ba? So sa security medyo nag-alangan ako doon dahil nga doon sa idea na yun na nakakatawid sila basta-basta sa pader, and doon sila natutulog sa gazebo, tsaka doon sa tulay mismo na nakaganon. So ako inisip ko, sabi ko maglakad nga ako doon, tapos sabi ko ano kaya yun, sabi ko tao ba yun, sabi ko, hanggang sa gumalaw na nga, ay sabi ko tao nga natutulog, sabi ko mga bantay kaya dito yun. Tapos ending nung nagising na sila, nakita ko naka-uniform sila na kulay blue, tapos umakyat doon sa bako, doon pala sila sa may construction, di ba? Hindi ko naman gusto na magsungit yung may-ari ng campsite or yung mga bantay ng campsite, pero it could have been better. Anyways, ayun, may bawas tayo doon. Now, next is yung cleanliness and facilities. In terms of cleanliness, all goods din siya. Malinis. Tapos naglinis nga sila, di ba? Nagkalaykay. Tinanggal nga nila yung mga dahon na nagkalaglagan. And then, yung banyo nila malinis din naman. And well ventilated. And may ilaw din. Medyo mababa nga lang yung yung pagitan ng mga banyo. Kumbaga makikita mo yung kabilang naliligo. Kita mo yung ulo, ganyan. Pero all goods lang naman, kung all boys lang naman yun doon sa di ba? Pwede din. Tsaka ang daming liguan. 10 liguan, 10 CR. Pero doon sa CR, pwede ka rin na maligo, 'di ba? Kasi may timba rin siya eh. So kung ligo lang ang usapan, meron siyang 20 liguan, ganun kadami. Lababo, ganun din, may tubig. Perfect yung tubig, ang lakas nung supply ng tubig. Tapos ang daming lababo. Doon sa harapan nung mismong camp ko meron din lababo. So yung facilities all goods. So kung sakaling maraming magka-camp, medyo kaya niyang i-accommodate, no? Pero kung halimbawa mga 80 to 100 campers yung nandoon, siguro madagdagan pa ng isa pang set ng CR. Doon naman sa may banda doon sa pinagpwestuhan ko. Pwede, no? Para ma-accommodate lahat ng mga taong nandoon. Kasi malaki yung lugar eh. Pwedeng magpa-event doon, sobra. So cleanliness and facilities, it's a good check. Now the fourth one is the cost. Magkano ba mag-camp sa Green County Farm and Resort? So bali siya, 350 pesos per pax ang car camping and tent pitching. Wala nang bayad yung kotse. Diba? Wala ring bayad kung meron kang tarp at the same time. Kung may tent ka and tarp at the same time, wala ring bayad. So all goods tayo doon sa part na yon. Sa 350 pesos sulit na siya, di ba? So sa cost, big check siya. And then network and electricity. Yan, ito na yung huling category. Network and electricity, tulad ng pinramis nung admin ng page, kasi yun yung pinrioritize ko talaga eh. Tinanong ko, meron po bang internet connection? Meron po bang data? Malakas po ba ang data dyan? Well, super excellent ng ng connection. Ang bilis ng connection ng both Globe and Smart. Hindi ako nagkaroon ng problema in terms of working, panonood ng Netflix or YouTube. Walang problema. Dire-diretso ang streaming. So wala akong dito SIM card, pero may Globe siya tsaka Smart eh. So probably meron din dito na signal doon. Ang lakas, sobrang lakas. Hindi ko na kailangan mag-switch ng phones eh. Diba? And then electricity, wala akong nakitang outlet. Pero merong mga ilaw nga, no? May mga ilaw. Walang enough naman, 'di ba? So network and electricity for me, electricity hindi siya magka-count talaga. Gawa na may power station ako. Kumbaga sinama lang natin siya sa category para sa ibang
gustong mag-camp doon na wala pang dalang power station or hindi nakapag-charge, yan, or limited yung access sa power banks, ganyan. So in terms of network and electricity, it's a check pa rin naman. Pag-usapan naman natin yung mga part na feedback siguro, or paano ko ba ilalagay ito? Like yung additional stuff, mga room for improvement para sa campsite, no? Kasi syempre meron talaga mga ganung part na kailangan may room for improvement eh. So the first one is about dun sa construction site. For weekend campers, siguro yung mga nag-vlog na nauna doon nag-camp sila ng weekend. And pag nag-camp ka ng weekend, syempre yung construction site is sarado. So nag-uwian na yung mga employees nila, 'di ba? Nag-uwian na. Pero para sa mga weekdays na mag-camp katulad ko, hindi siya advisable kung tuloy-tuloy pa rin yung construction na ganun. Kasi 24/7 yung construction, 'di ba? Nakita niyo naman yung mga maikling clips galing sa cellphone ko, 'di ba? Parang Chinese New Year. Palo sila ng palo ng alas 4 ng madaling araw. Alam niyo yung mga tubular na mga bakal, yung hollow yung loob. So pag pinalo yun, nag-grinder, tas palo ng palo, kala mo talaga peng yung tunog niya, yung matinis. Although hindi yun kontrolado nung campsite, gawa ng syempre sa labas na yun eh. So yun na nga, nag-overheat na naman yung 360 natin. So tutuloy natin dito sa isang camera. So nung umpisa nag-deliver ng truck na graba tsaka buhangin, tas maririnig mo sila nagsisigawan. So tas yun nga, pagdating ng alas 4 ng madaling araw, nag-grinder, nagpupukpok ng kung ano-ano. Hindi ko maintindihan eh kung bakit 24/7 siya eh, 'di ba? Although sabi ko nga, hindi yun kasama sa campsite eh. Kasi nga dun siya sa labas na nung bakod nung campsite. Yun nga lang, siguro pwede naman mapag-usapan o ma-request. Hindi ko alam kung pwedeng i-request yun sa barangay, na baka pwedeng wag na 24/7 yung dahil nga may campsite doon, 'di ba? Yun nga, tulad na sinabi ko kanina, posibleng yung iba kasi na vloggers na nag-camp doon sa campsite na yon, nag-camp sila ng weekends. Kaya hindi nila na-experience yung na-experience ko kagabi, 'di ba? So yun, sana may chance na ma-report or ewan ko, pag-usapan yung option na baka pwedeng hindi 24/7. Kasi tinanong ko si Ate Nits kahapon, sabi ko hanggang 5 PM lang po ba sila o 24/7 yung construction. Kasi nung pagdating ko pa lang, sobrang ingay na din. Nagsisigawan yung mga tas yun nga, lumipat nga sila ng bakod, di ba? So nakakatakot. Kasi solo ko yung campsite eh, di ba? Late na dumating yung nakamoto camp eh. Pero nung umpisa ako lang, so talagang nag-worry ako. Sabi ko, delikado to pag ako lang mag-isa nandirito. Kasi nga wala namang nag-iikot na bantay doon sa campsite. Nandoon sila Ate Nits, kaso nandoon siya sa taas, sa mitindahan niya. Hindi siya literally na may mag-iikot na tao para magbantay ng mga campers. Lalo na mag-isa lang ako, tas 350 lang yung bayad, di ba? So parang, ewan ko, kung worth it ba siya para gawin nila. Pero since campsite siya, sana meron silang ganung rules, no? Anyway, yun lang, nakakadismaya lang. Kaya pagkagising ko ng alas 7, sobrang sama ng pakiramdam ko, as in. Puyat na puyat ako, at the same time inis na inis ako gawa ng yun nga, napakaingay nila doon. Kaya nung pagputok ng ko ng alas 7, kumain lang ako ng konti ng tinapay, tas uminom ng mainit na tubig. Wala na, break up na. Kahit yung idea na mag-video ako ng vlog, or kahit na yung mag-drone,
Hindi ko na nagawa, hindi ako nakapag-drone, 'di ba? Normally ganun ginagawa ko pagka umaga, magdo-drone shot ako. Pero yun, dahil nga yun, nawalan ako ng gana, hindi ako nakapag-video, hindi rin ako nakapag-drone shot. May konting clips, oo. Halimbawa yung dumating yung mga baka nung nagtatanggal ako ng tarp. Pero yung drone shot, hindi ko na nagawa dahil nga sobrang inis ko na hindi ako nakatulog. Yung purpose ko kasi ng pagka-camping ko, ng solo camping, is para maramdaman ko na may break ako from work. Kasi everyday ako may work eh. 'Di ba? Wala akong rest day at all. So kahit na iniisip ko na kahit na nagwo-work ako and kung makakalabas naman ako, mararamdaman ko na kahit papaano na may rest day ako, 'di ba? Kaya siya naging Workation Dad Ventures. Everyday yung work natin. And yun, gusto ko nga magkaroon ng different adventures. 'Di ba? Habang nagwo-work para ma-enjoy ko naman siya. So, hindi ako actually na-relax doon sa part na yun. Kaya nga sabi ko, parang gusto kong dumaan muna dumaan ng palengke, bibili ako ng mga pagkain. Tapos didiretso ako ng isa pang campsite. Naisip ko na yun kanina eh. Although ang problema lang is wala pa lang pasok yung mga bata ng Friday. So gusto ko naman na ma-enjoy yung 3 days nila na walang klase from Friday hanggang Sunday na kasama yung mga bata. Yun din kasi yung mga habol ko eh. Pagka ganung walang pasok yung mga bata, maximize ba yung time as a father. Pero kung halimbawa weekender ka na mag-camp, pasok sa'yo lahat yung categories. Pasok sa'yo lahat yun. Even yung security na binawasan, malamang hindi mo ma-experience yun. Kasi syempre, wala doon yung mga tao, hindi sila matutulog or walang magte-trespass eh. 'Di ba? So, malamang 5 star sa inyo or 5 checks yung rating nyo kung weekend kayo magka-camp. Sana hindi naman sumama ang loob ng sa akin nung campsite. I'm just making like a fair and kung ano lang yung na-experience ko. Kung sakaling hindi maganda para sa inyo yung naging judgment ko or feedback ko about sa campsite, well, I'm sorry, yun lang. Kasi yun talaga yung na-experience ko eh. And yung purpose ko kasi sa pagka-camping ko is hindi niya tinamaan. So, paano? Hanggang sa susunod nating camping, which is gonna be next week, kita-kits ulit tayo sa panibagong Workation Dad Ventures. Tara na! Log out na! It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this